Magandang hapon mga kapatid. Masaya po ba tayo? Amen. At masaya po tayo po'y tumayo. At tayo po ay buksan po natin ang ating Biblia sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 10 hanggang 13. Then kung nakita na po natin, say amen. Say amen po kung nakita na natin. Philippians chapter 4 verse 10. Sabay-sabay po natin basahin. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me flourish again, wherein you were also careful, but you lack opportunity. Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be obeyed, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengthens me. Tayo po yung mukot manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay, salamat mo sa pagkakataon na ito, na kami po ay manilbihan at kami po ay makinig sa inyo pong mga salita sa hapong ito. Dalangin ko po na ako po ay inyong bigyan ng wisdom, understanding po sa inyong pong mga salita at maibahagi ko po ito sa mga nakikinig. At magamit po nila ito at magamit po namin sa aming pong pamumuhay. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, yun nga. Masaya po ba tayo na naglilingkod sa Diyos? Pwede na po tayong matulog. Now, so, sa topic po natin, sa Philippians po, chapter 10, verse 13, meron pong mga katanungan sa buhay po ni Apostle Paul na atin pong matutunghayan at masusubayan sa kanya pong buhay Kristiyano. Siya po ay naglilingkod. Alam po natin yung kanyang karanasan. At tulad din po natin siya po ay naglilingkod at tayo din po ay naglilingkod sa panahon ngayon. At kaya kung ang tanong po natin ay kung masaya ba tayo naglilingkod sa Diyos, at ang tayo ay sagot po natin ay yes, amen. At papurihan po natin ang Panginoon. Kaya may katanungan po, how can acquired contentment? Di po ba? Kasi mayroon pong nagtatanong, paano nagkakaroon ng kasiyahan? O paano tayo magkaroon ng kasiyahan sa buhay? So kung tatanungin ko kayo, ano ba ang nakakapagpasaya sa mundong ito para sa buhay natin? Alam niyo po, sa mundong ito, alam ko kung ano ang nakakapagpasaya at alam ko kung anong nasa isip niyo na pwedeng nakakapagpasaya po sa ating maging sa iniisip niyo po. Material things. Tama? Dahil sa mundong ito, material things, yan po yung mga bagay na kapag ginusto natin at nakamit natin, nakakapagbigay kasiyahan po yan sa atin. It's hard walking with God's will in this world if we obsess with materialism. Tama? Materialism means material things. Ibig sabihin, may kinalaman sa pera. Di po ba? Salapi. Material things. Sabi nga, we need money in order to buy food, clothes, di ba? Provide for our needs. You can buy all things without money involved. Di ba minsan, ambisyoso rin naman tayo, di po ba? Nangangarap tayong magkaroon ng bahay, sasakyan, di ba? Tulad ni Sister Princess, may motor. Di ba? Kasiyahan yun na magkaroon siya. Amen? So, involved po ang money, di po ba? Kasi hindi naman po tayo magkakaroon ng sasakyan, motor, bahay,
na walang kinalaman ng pera. Di po ba? Paano natin mabibili ang bahay kung wala tayong pera? Diba? Paano tayong, example, paano tayo pupunta sa mga vacation trip na yan kung wala tayong pera? Mahirap. Kaya yung nakakapagpasaya talaga sa tao, lalo na sa mundong ito, pera. Aminin na po natin na ang pera, yan po. Kaya sabi diyan, you cannot, alam niyo po yung, nabasa niyo na po yung quote na, you cannot buy, di ba sabi niya, money cannot buy happiness. Sabi, may nakapagsabi po ng ganon. Pero, kapag nabili mo ang gusto mo, dahil sa pera, sumasaya ka. Di ba? Sumasaya. Kapag nabili mo ang gusto mo, di ba? Ang problema, kapag nabili mo, dahil nga sa meron kang pera, at nabili mo yung gusto mo dahil masaya ka, at nagawan mo ng paraan na mabili yung gusto mo, etong problema, hindi ka naman nakukontento. Di ba? O example, nung mga panahon na usong cellphone, di ba? Unang dating, keypad, pinag-iipunan natin. Pag-iipunan, talagang pag-iipunan. So, anong pag-iipunan? Pera, para mabili mo yung gusto mo. Tama? So, pag nabili mo na, temporarily, naging masaya ka. Pero later on, nakarinig ka na naman ng magandang dumating na magandang gadget o kung ano man na nakapagpasaya. Yun, iiwanan mo na. Sawa ka na. Kaya makikita natin na talagang money, nakakapagbigay talaga ng kasiyahan. Kaya, yung sinasabing money cannot buy happiness, hindi naman siguro yung totoo. Pero, yung tama daw na sinasabi, money cannot buy contentment. Yun yung hindi kayang bilhin. Di ba? Yung pagiging kontento. Sabi nga dyan, di ba? Money cannot buy happiness, pero sumasaya ka kapag nabili mo ang gusto mo. Hindi ka nga lang kontento. Di ba? Sabi dyan, money, yun nga, kaya hindi nabibili ng pera ang kasiyahan. Pero ang totoo, hindi talaga kayang bilhin yung pagiging kontento. Money cannot buy contentment. Pero sa totoo lang, hindi mo naman kailangan talaga ng sobrang pera. Di ba? Pero bakit naman hindi natin kailangan ng sobrang pera? Hindi naman masama, di ba, na magkaroon tayo ng maraming pera. Alam niyo po kung ano ang sekreto? Pagsisikapan. Di ba? Hindi masama kung ang intention mo naman, mag-impok ka for the future. Di ba? Kasi ang pera, medyo, medyo problema natin yan sa ngayon. Kapag ka tayo walang pera, high blood. Di ba? Di ba totoo? Pag walang pera, parang sira na ang mundo. Di ba? O, pag may biglaang nagkasakit, sa totoo lang, pag wala kang impok na pera, sakit sa ulo eh. Pag wala kang savings, sakit sa ulo. So, kailangan magkaroon din tayo ng tamang proseso ng pag-iimpok sa pera. Kaya hindi naman normal. Ang problema lang kung yung paano gamitin yung pera. Yun ang pinaka dapat nating gawin. Kaya sinasabi, kailangan lang maging kontento para mas sumaya. Di ba? Pagka ikay kontento, sa tingin ko naman lahat ng mga bagay, masaya ka na eh. Kasi pag masaya ka na sa buhay mo, meaning, kontento ka na. Di ba? Normal yon. Yun yung ating ano. So, ang title po ng message natin ngayon is Being Contented in Christ. Yan po ang ating title ng natin. Being Contented in Christ. Okay, tandaan po natin may sinasabi po si Apostle Pablo diyan sa 1 Timothy chapter 6. Basahin po natin diyan sa 1 Timothy chapter 6. Chapter 6 verse 10. Yan, ang sabi po niya diyan sa verse 10,
For the love of money is the root of all evil. Di ba? Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Malinaw po yun. Kaya dapat, alam po natin kung paano natin gagamitin yung pera. Kung yung dahilan pala ng pagkaroon ng salapi, ay doon po tayo nagkakaroon ng parang sinasamba na natin at parang ginagawa na natin siya na yung parang nagpapatakbo sa atin, eh yun na po ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan na gagamitin, na ang gumagamit ay pera. Kaya sinasabi nga po dyan, for the love of money is the root of all evil, which while some covet after, that they earn. Ano yung earn? Yung parang doon tayo lumalayo, parang earned from the faith, parang nang dahil doon sa pagnanasa natin na pag-ibig sa pera, yun ang dahilan para mapalayo tayo sa pananampalataya. Tama? Yun pong sabi dyan. Earned from the faith and pierced themselves through with many sorrows. At yun po ang nagdadala sa atin sa kapighatian. Di po ba? Kaya, ang pera, evil. Kung tayo po, kung ang pera, hindi mo natin tamang ginagamit sa tamang pamamaraan. Yun pong sabi niya. At ang sabi din po dyan sabi po ni Paul sa 1 Timothy 6, chapter 9, sa itaas lang po, but they that will be rich fall into temptation and snare and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Tama ba? Perdition. Ang sabi ko po niyan, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso, temptation, at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagdudulot sa kanilang kapahamakan at kamatayan. Yan pong sabi ni Apostle Paul. Diba? Kaya malinaw po yan. Ito naman po ay malinaw na ang pangako po ng Diyos. Diba? Pangako ng Diyos. Kaya yung kasiyahan, hindi lang po tayo dumidepende sa material things. Kung laging ang itutuon natin sa ating isipan, yung mga bagay na nasa sanglibutan na ito, eh kung inaakala natin yun ang makapagpapalagaya sa atin, hindi po yun ang design na gusto po ng Diyos para sa atin. Kung hindi, magpatuloy tayo manampalataya, lumago at sumunod tayo sa will po ng Diyos. Lumakad po tayo sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. Kaya sinasabi po dyan sa kanyang pangako, ito pong pangako ng Diyos sa Hebrews 13:5, di ba? Let your conversation without covetousness. Huwag tayong maging gahaman sa pera. And be content with such things as we have. Maging kontento na lang tayo kung anong meron. Dahil ito po ang pangako niya. For He has said, He will never leave thee. Hindi niya naman tayo pagkukulangin eh. Hindi naman tayo niya hahayaang mawalan. At ang sabi niya, nor forsake thee. At hindi niya po tayo pababayaan. Kaya kung yung mga bagay na yan, iniisip natin na kapag tayo po ay mawalan, iniisip natin na yung mga bagay na gusto natin, kawalan na hindi natin makuha yun, ito pong pangako ng Diyos. Kahit hindi natin makuha yun, kung kontento tayo kung anong meron tayo, yun ang pinakamaganda. Di po ba? Lalo na kung kontento tayo na kasama natin ang Diyos. Di naman natin kailangan sumama sa mga temptation ng sanglibutang ito. Kasi temporary lang naman lahat. Lahat, sabi nga, di ba? Ang atin pong
mga kayamanan, ang atin pong mga magandang sasakyan o bahay, pagdating din naman ng araw na tayo po ay lilisan, hindi naman din natin yung madadala. Di ba? Kaya, umalis nga naman, dumating nga tayo ditong hubad, aalis din talaga tayo ditong hubad. Kaya, hindi naman natin masasabing hindi po tayo mag-aambisyon. Siyempre, hindi tao lang po tayo. May nakapagsabi pa nga na, ewan ko lang kung, ang tao, nakadesign daw to be greedy. Di ba? Pero kung aaminin natin sa sarili, parang totoo din naman. Kasi minsan, pag mayroon tayong nakitang maganda na nakita natin na-achieve ng iba o ng kapwa natin, parang minsan sinasabi lang natin na challenge. Pero kung minsan talagang may inggit eh. Di ba? Tama? May inggit eh. Parang tipong pag nakabili ako ng motor, bibili din ako ng... Di ba? O, aminin natin, di ba? Malay mo, yung ating piloto, makabili ng aeroplano, bibili din ako niyan. Di ba? Yung ding ilalam. Dahil, talagang aminin natin na talaga tayo ay mahina lang. Di ba? Kasi kung tayo po yung di mahina, hindi po tayo na madaling natukso sa una pa lang. Kaya kung titignan natin, sinasabi ng iba na tayo nakadesign doon to be greedy. Lalo na doon sa mga possession na kung saan pinag-uusapan yung pansarili lang. Di ba? Kaya nyo ba? Na last money nyo na? Tapos may lalapit sa inyo ng tulong? May time na nangyari sa akin, papagawa ko ng hagdan. Siyempre, nakalaan na yung pera ko doon. May dumating na nangangailangan. Siyempre, nanghihiram. Uunahin ko pa yung hagdan, pwede naman ako maglakad. Di ba? Pero kung yung presyo ng pinag-uusapan, presyo ng anak mo may manghihiram, ay baka hindi ko mapahiram. Kaya, yun po yun. Kahit simpleng bagay lang, ganun tayo in material things, di po ba? May mga bagay tayong inarbor, kursunada ng iba. Si pastor lang ata, ang pag may nakita kang kursunada, ibibigay niya. Di ba? Pag may kinakursunadahan ka, di ba? Kahit sabihin mo lang na, ang ganda po ng ang ganda po ng relo niyo, pastor. Gusto mo? Sige, sa'yo na lang. Di ba? Yung tipong, pastor, pupunta sana ako kasi lang, hindi na lang kasi wala akong pamasahe. Pamasahe meron ako. Yung pala, panguling pangkain na lang ni pastor. Di ba? Kung kaya nyo. Kung kayo si pastor. Pero palagay ko, hindi. Kasi, kanya-kanya po tayong nakasanayan habang lumalaki. Di ba parang asawa? Hindi minsan nagkakaroon ng pagkakasundo dahil hindi naman sila lumaking pareho sila ng kinalakihan. Magkaiba sila ng sabihin natin, environment o kung paano. Kaya kung minsan, pagka nagkaroon ng pagkakataon na hindi talaga magkasundo, talagang away, di ba? Hindi katulad ng pareho kayo, nagkakakilala na kayo. So, ganun po yun. Kaya, yun, balik po tayo dun sa love of money. Kaya sinasabi po natin, yan po yung pangako ng Diyos. Hindi niya po tayo pagkukulangin, ano man ang mangyari, wala siyang, alam niya yung mga bagay. Diba? Kaya ito yung dapat po nating gagawin. Sabi po dyan, sa Mateo 6:32, diba? Alam ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Diba? Alam ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Tignan mo natin sa Mateo chapter 6. Sabi po niya dyan sa Mateo chapter 6, verse 32. Diba? Ang sabi niya dyan, for after all these things, do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Di ba? Alam ng Diyos kung ano ang mga pangangailangan natin. At ito po ang pangako niya. Ang pangako po niya dyan ay ang kasunod sa 33. 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan lang naman
Di ba? Gusto natin ng mga bagay, gusto natin na magkaroon tayo, uunahin lang natin ang Diyos sa buhay natin. At ang lahat ng bagay na alam ng Diyos na kailangan natin, ibibigay niya. Di ba? Yun yung pangako ng Diyos para sa atin. At ang sabi pa nga niya, sa 34, huwag na nga nating alalahanin. Di ba? Huwag na nating alalahanin ang bukas. At ang bukas na ang bahalang mag-alala. Di ba? So, ganun po ang pangako ng Diyos. Kaya, yung may mga bagay tayo na kung inaakala natin na yun ang nakakapagpasaya nga sa atin, hindi natin yun masisisi. Dahil tayo naman po ay nabubuhay pa sa mundo nito. At hindi naman din naman tayo pwedeng nahuhuli dun sa iba. Siyempre, nagtatrabaho din naman kayo. Di ba? So, meron din naman kayong karapatan na gamitin nyo yung pinagpaguran nyo as long na yung gagamitan nyo sa tama lang. Eh kung ang pera, yun ang nakakapagpasaya sa'yo, isipin mong mabuti, naunahin muna natin. Isipin muna natin kung ano ba sa Diyos yun? Kalugod-lugod ba yun? Para ba sa Diyos yung ginagawa natin? Yung pag-aaksaya ba natin ng pera na makapagpasaya sa atin? Nakakapagluwalhati din ba sa Diyos yun? Ayun po yung isipin po natin. Kaya, being contented in Christ, ito po ang sinasabi ni Pablo sa Philippians chapter 4. Ito po ang sinasabi ni Philippians chapter 4 verse 9. Ito po ang sabi ni Apostle Paul. Ang sabi po niya, these things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Sabi po niya dyan, being contented in Christ, mga bagay, ito yung mga bagay na natutunan, tinanggap, narinig, nakita sa akin ang mga bagay na ito. Ito ang gagawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay ang sa inyo. At ang mga bagay na ito po ang sabi sa 10, ay sa 8. At ang mga bagay na itong sabi, finally brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if any praise, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Yan po ang mga bagay na makikita po natin kay Pablo being within Christ, na sinasabi niya na dapat nating matutunan sa Kanya. Tayo po, bilang lumalakad tayo sa kagustuhan po ng Diyos, dapat ganito po tayo, whatsoever things. Dapat po tayo ay maging ano po tayo sa mga bagay na natutunan, na sinasabi po ni Apostle Pablo, na dapat anuman ang mga bagay na totoo, kapuri-puri, di po ba, na sinasabi niya dyan, lahat ng bagay na yan, dapat yan yung gagawin natin. Kung tayo po ay lumalakad in Christ, tayo po ay lumalakad sa kagustuhan po ng Diyos. So, being contented, para po tayo maging masaya po tayo sa ating ginagawa, dapat maayos yung ating ginagawa sa buhay. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na ikapapahamak natin dahil titiyakin natin na hindi po magiging masaya ang resulta. May napanood po ako, pinanood ko dun sa anak ko. Yung may anak akong medyo kailangan kong disiplinahin. May pinanood po ako. Alam niyo po yung nasa kulungan, di ba? Napakahirap na gumawa tayo ng hindi magandang bagay habang tayo malaya. Once na tayo po yung nakulong, na yung balahibo ko, iniisip ko, hindi ko kayang gawin yung mga bagay, nagagawa ko ng mga bagay na pagsisisihan ko. Pero ayaw ko na mangyari sa mga anak ko. Alam niyo po ba, bago ka makapasok sa kulungan,
papaluin ka ng tubo sa hita. Halos lahat sila, halos hinimatay na. Isipin niyo yun, panoorin niyo yun. Napakahirap. Kaya pag binabasa ko yung comment, yan ang sinasabi nila na kung hanggat maaari, huwag kang gagawa ng bagay na pagsisihan mo. Huwag mo nang gawin. At tayo naman din ay lumalakad at nakikinig naman tayo ng maraming magandang payo at tayo naman po ay nagbabasa at nakikinig ng mga encouragement through Bible, gamitin na lang natin yung magiging mapagkumbaba. Di ba? Kasi napakahirap. Napakahirap po. Kaya sinasabi po ni Apostle Pablo, maging totoo tayo. Di ba? Maging kapuri-puri tayo sa panganingin ng Diyos. At ang mga bagay na yan ay talagang, ang sabi nga dyan, di ba? Ang kapayapaan ng Diyos ay talagang sa atin. Yun po yun. If you are being contented in Christ, alam po natin yun. Dahil tayo po, kilala natin ang ating Panginoon. Siya po ang talagang nagbibigay sa atin ng mga bagay na pagpapaalala at pag-iingat po sa atin sa lahat ng oras. Yan. Kaya kung paano, how to acquire contentment in Christ. Yan, ito na. Ito po yung aking outline. Di ba? Ito po yung aking outline. Introduction pa lang yun. Di ba? Siyempre, sa buhay natin, kailangan nating iparating sa inyo kung ano din yung nasa isip ko. Di ba? Siyempre, may mga bagay tayo sa mundo. Kasi parang mayroong dalawang society naman ng mundo eh. Di ba? Kung pumunta kayo na Ateneo, meron dyan Jesuit of Society. Jesuit of Society, di ba? Di ko alam kung ano yun. Kasi may sarili silang mundo. Di ba? Ibig sabihin, tayo, meron din. Yung tinatawag na secular society, di ba? Tayo naman din ay Christian. Di sa Christian society tayo. Tayo po ay talagang naglilingkod, hindi naaayon sa sanglibutan. Tama? Kaya magkaiba. At ito po yung aking outline. Ito makikita natin sa buhay ni Apostle Pablo. The satisfaction with God. Yan. Pag sinabi natin satisfaction with God, masaya tayo. Masaya na tayo sa buhay, nakasama natin ang Diyos. Ganun po natin makikita dito sa Philippians, sa buhay po ni Apostle Pablo. Yan. Number 1, the concern of Paul. Yan po yun, number 1. When you are satisfied with God, you have a concern. Meron ka pong pagmamalasakit. Di ba? Narinig natin kanina sa pastor natin kung paano ang pagmamalasakit, yung preacher natin kanina, yung missionary. Talagang nakaka-bless na katulad na Brother Jomar, Brother Rapi, nila Pastor, at kung sino mang ginagamit na available sa lahat ng oras, makikita niyo po yung pagmamalasakit sa gawain. Di ba? Kasi yung gawain na yan, marami kang dapat magawa, pero inuuna. Pagmamalasakit po yun. Di ba? Kaya sa buhay po ni Apostle Paul, makita natin the concern of Paul. Kaya basahin po natin sa 10. Di ba? Sa Philippians chapter 4, balikan natin yung binasa natin. But I rejoice in the Lord greatly. Talagang siya'y nagagalak. Siya po'y nagagalak sa Diyos. Doon pa lang, makikita na natin sa buhay ni Apostle Paul yung satisfaction. Di ba? Greatly, he rejoiced to the Lord. Isipin niyo yun? Kapag tayo po'y masaya na sa buhay, kontento tayo. Talagang kontento ka sa buhay. Concern. Sabi nga dyan, but I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again. Ano ba yung flourish again? Yung parang mamalasakit din, di po ba? Parang concern, di ba? Flourish again. Wherein you were also careful, but ye lack opportunity. Yun po yung sulat po yan, Apostle Paul, dun sa taga-Philippians.
na ipinararating niya. Ang sabi po dyan, makikita natin dyan na nagiging maalalahanin si Paul. Di ba? Pag ikaw ay masaya na sa buhay mo o satisfied ka na kasama ang Diyos, nagiging masaya ka para sa iba. Amen? Kapag masaya ka at wala ka namang inggit, masaya ka, at ikaw na may kontento na, ikaw natututo ka, gaya ng Apostle Paul, na nagiging masaya ka rin para sa iba, sa achievement ng iba, at sa kagalingan ng iba. Di po ba? Hindi ka, kasi kapag hindi ka concerned, hindi ka pa kontento sa sarili mo, automatic, hindi ka masaya sa iba na nakikita mo nagtatanggupay. Kaya ang sinasabi po niya dyan, dun sa nabasa natin, na makikita natin, kung papaano niya inaalala ang pagiging maalalahanin ng mga kapatiran. Doon yun sa Philippians, sa kanilang ministry. Hindi man nila ito nakikita, pero ipinapadama naman ni Pablo sa kanila ang kagandahang loob nila. Kasi pinadalan lang ni Apostle Pablo ito ng sulat para magpasalamat. Kaya yung concern, yung kagandahang loob na ipinapakita ng mga kapatiran doon sa Philippians, nakita nyo kung gaano ibinabalik ni Apostle Paul. Yung alalahanin na yon ay concern din siya sa mga taong ginagawa din nila kung anong ministry nila. Yan po makikita po natin dyan. Then pangalawa, the contentment of Paul. Yan, sa buhay po ni Apostle Paul, sinasabi po dyan kung paano yung pagiging kontento. Kung paano niya nagawan ng paraan o nagawan sa buhay niya na makontento siya. Ang sabi po dyan sa 11, now that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Diba? Ito yun Ito yung sinasabi niya Hindi dahil sa may pangangailangan siya, hindi dahil sa may kailangan siya, sinasabi po diyan na natutunan niyang maging masaya. Hindi dahil sa nakakatanggap siya, di ba? Galing sa mga kapatiran, or maaring may pangangailangan siya na natatanggap siya, pero natutunan niya na makontento, na maging masaya sa kabila ng mga sitwasyon at pangangailangan. Ang makikita po natin dito, natuto siya kumintindi ng sitwasyon. Intindihan niyo? Natuto siya. Nire-respeto niya Kumbaga, marunong siya umintindi sa sitwasyon kung meron o wala. Kaya, sa pamamagitan natutunan niyang maging kontento. Hindi katulad natin. Aasa tayo, may inaasahan tayo, pero pag hindi natin naasahan, galit tayo. Di ba? Parang ang dating, hindi man lang tayo makontento kung anong meron sa atin o kung anong meron wala. Parang palaging ang nangyayari, naghahanap tayo. Kaya gayahin po natin ito. Ito po ang buhay ni Apostle Pablo. Kung paano po siya naging kontento. Being within Christ. Kaya sinasabi niya, natutunan niya ang sitwasyon. Di ba? Natutunan niya na maging masaya kahit sa mga bagay na ang sitwasyon ay hindi maganda. Kaya natutunan niya umintindi sa isang sitwasyon. Dapat ganoon tayo, matuto tayo. Huwag tayong parang manhid, di ba? Nangangailangan si pastor. Si pastor ay laging nagpupunta ng Paete. Siyempre, kailangan niya ng gasolina. Di ba? Hindi naman po pwedeng hindi mauhaw siya doon sa daan o maplatan. So, kakailanganin natin. Kaya, magbigay ko tayo ng nararapat na alam natin kung anong din yung makapagpasaya sa atin. Mapasaya natin ang pastor natin, masaya po ba tayo? Di ba? Kaya kung tayo po ay pinapakain ng mga salitang galing po sa salita ng Diyos mula sa ginamit ng mga preacher, lalo na doon sa ating pastor, ay talaga pong kasiyahan po
na yung mga ginagawa rin natin para sa Diyos, masaya po tayo. Hindi naman yun, sa totoo lang, kung nakakatanggap man ng pagpapala na sobra-sobra, bunga yun ng panalangin ng ating pastor. At yun naman, panalangin niya sa Diyos na ginagamit lang din naman tayo. Tama? Dahil yung benepisyo na hangarin niya na magkaroon, hindi naman para sa kanya yun eh. Kung hindi, benepisyo yun na kapag tayo nagbibigay, pagpalain tayo. Amen? Yun yung nagkakapagbigay kasiyahan, lalo na sa paglilingkod. Yan po ang sinasabi ko dyan. Kaya sa pangatlo po, na makikita natin sa buhay ni Apostle Paul, yung the condition of Paul. So hindi natin sinasabing may sakit si Paul. Hindi yun. Hindi yung kondisyon na tinutukoy. Hindi rin yung kondisyon. Ito po ay yung kalagayan. Yan, ang sabi po dyan, di ba? Basahin po natin sa 12. Di ba? I know both how to be abased and I know how to be abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry. Di ba? Sabi dyan, both to be abound and to be suffer need. So anong ibig kong sabihin na makikita sa buhay ng Apostle Paul? Ito po yung kalagayan ni Pablo na sa kabila ng kanyang kalagayan, naging aral po sa kanya ito para matutunan niya na maging masaya. Masaya po. Masaya sa kabila po ng yung sikreto ng kasiyahan. Ng kung paano niya naranasan ang magutom at maranasan ang mabusog. At ang maranasang magkaroon at maranasang mawalan. Medyo makikita po natin, yun pong sinasabi niyang sikreto kung paano niya yun natutunan. Alam niyo po tayo dito. Ito po, ang problema po natin. Si Apostle Paul, alam po natin na ang pinanggalingan niyan, karangyaan, nung hindi pa po siya nakakilala sa Diyos. Pero nung siya po ay nakakilala na sa Diyos, naging kalaban na po niya lahat. Lahat ng paghihirap, naranasan niya. At sa paghihirap na yan, kapalit po niyan gutom. Kasi wala po siyang mapagkukunan. Di po ba? Kaya alam niya yan. Tayo dito, alam po natin na nagugutom po tayo. Alam din po natin na nabubusog tayo. Amen? Pero minsan pansinin niyo po dito sa church. May mga bagay na minsan may dumarating na blessing, lalo na sa pagkain. Pero may mga dapat tayong ayusin sa sarili natin. Na kapag kaalam natin sa sarili natin na meron namang hindi pa kumakain, at alam mo naman ang pakiramdam ng gutom at busog. At alam mo na ang iba, inuuna pa ang paghahatid muna, inauna muna yung may kinakausap muna, inuuna muna yung mayroong kailangang ipagmaneho o kung ano man. Pero yung iba, hindi marunong umintindi ng sitwasyon. Kung hindi yung gutom lang, uubusin ang pagkain. At yung mga manggagawa na umaasa na may makain, wala na. Walang kakontentuhan. Di ba? Kaya dapat matuto tayong magkontento. Matuto tayo. Marunong din tayong bumasa ng sitwasyon. Di ba? Meron nagwawalis, may cleaners. Meron nagsiserve. Hindi pa kumain. Pagkatapos magtatanong, wala nang pagkain. Kayo nag-serve, walang pagkain. Kung kumain na kayo. Pero dahil may mga tao na hindi man lang iniintindi yung kalagayan ng iba. Kaya ito po yung example si Apostle Pablo na makikita natin sa buhay niya. Alam niya eh. Alam niya ang pakiramdam ng gutom. Alam niya ang pakiramdam ng busog. At alam din niya ang mawalan at magkaroon. Kaya meron po tayong mga Bible school dyan na minsan walang-wala. Magpaabot naman kayo. Di ba? Hindi natin sinasabing obliga. Nag-gift. Bigyan lang natin sila, tulad nila Brother Ricardo. Baka akala nyo, kasya? Hindi kasya yun. Abutan nyo lang ng 20, kahit man lang may pang-inom, di ba? Tama? May pang-inom. Ano ba? Hindi alak. Yung tubig. Nauuhaw yan eh. Nagugutom yan. Di ba? Huwag na lang din natin iasa sa lahat sa pastor. Di ba? Tayo ba ay masaya na naglilingkod sa Diyos?
Sabi ni Pastor kanina, habang tumatagal, humihina eh. Kung tayo masaya na naglilingkod sa Diyos, at tayo naman din ay talagang kontento at meron naman, magpaabot din naman tayo kahit konti. Di ba? Kasi alam namin natin ang pakiramdam ng busog. Ngayon, gutom sila, alam din natin ang pakiramdam nun. Kapag nabusog din sila, alam din nila ang pakiramdam ng busog. Kaya yun ang sikreto ni Apostle Paul. Ang sikreto niya, alam niya, at natutunan niya yung bagay na yun. Yan yung sinasabi dyan sa verse, ano ba ko? Doon sa verse 12. Di po ba? At pang-apat. Yan, ito pa, may kasunod pa pala. At ang sikreto na yon na naging marunong siyang magpakumbaba. Isa pa yon. Di ba? Marunong kang magpakumbaba. Marunong si Apostle Paul magpakumbaba. Marunong din siyang magpakasagana sa bawat mga bagay. Di ba? Natutunan niya ang mga bagay na magkaroon at mawalan. So, yun. Then, pang-apat, the confidence of Paul. Yan. Alam na natin yung kondisyon. Alam na natin yung pagiging concern. Pag ikay masaya, masaya ka rin sa iba. Nag-aalala ka para sa iba. Di ba? Kontento ka kung anong meron. Yung kondisyon niya, alam niya. Alam niya kung anong pakiramdam nun. Kaya dapat, kung tayo masaya, magpaabot tayo ng ating mga bagay na makapagpasaya din sa iba. And yung confidence ni Paul, bakit niya sinasabi ang lahat ng mga bagay na yan? Bakit sa buhay niya, na nararanasan niya yan, nagkakaroon pa rin siya ng confidence? At yun ang sabi niya dyan sa verse 13. Ang sabi po niya, di ba, sa verse 13, I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. Yun. Yun yung nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa kung bakit ganun siya. Dahil, ang sabi diyan, nagagawa niya ang lahat ng bagay para sumaya at maging kontento sa buhay dahil sa kumpiyansa niya na ang Panginoon ang nagpapalakas sa kanya. Ganun din tayo, di ba? Kung ang lahat ng mga bagay ay alam natin na ang Diyos ang nagpapalakas sa atin, siyempre, nagkakaroon tayo ng confidence. Di ba? Kaya sabi niya, ang lahat ng ito ay nagagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Yan. Yan po ang mga makikita po natin kay Pablo. Kung paano nagkakaroon ng kasiyahan kasama ang Diyos. Yan po yung makikita natin sa buhay ni Apostle Pablo. Kaya dapat tayo, meron tayong natutunan na sinasabi ni Apostle Pablo, gawin po natin yan ng totoo at tapat at kaaya-aya. Tandaan po natin na ang mga bagay na nagbibigay kasiyahan, alam naman natin yung pera. Pero isipin po natin na ang pera gamitin natin sa pagparaan na kagustuhan na makikita ng Diyos na ginagamit natin sa di ba? Sa pamumuhay na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya, ang sikreto po, ito po acceptance and satisfaction is the key of being contentment in Christ. Di ba? Acceptance and satisfaction. Yan po ang susi ng pagiging kontento. At ang antidote po of love of money or material things, ito antidote. Talagang antidote. Ano bang antidote? Lunas. Ang pinakalunas ng love of money or material things is contentment. Lahat naman yan, kailangan kontento ka lang. Pag nagawa mo maging kontento sa sarili mo, maging kontento sa buhay mo, ay tiyak, sasaatin ang Diyos. Di ba? Sasaatin. Then alam natin, sinabihan na po tayo ng Apostle Paul, tandaan natin ang mga bagay na dapat natin ginagawa. Yan po ang antidote. It can apply. Sabi nga dyan, the antidote of love of money or material things is contentment, which come from
trusting in God's promise provision. Di ba? It can applies idea of trusting God more than financial needs. Di ba? Hindi lang, dapat masigit pa doon sa mga financial needs. Di ba? Trusting God is the key. Di ba? Especially the light persecution. Di ba? Ang sabi nga, maging masaya tayo higit pa sa pera na nagpapasaya sa atin, kundi yung wala tayong mabigat na alalahanin sa buhay. Yun ang pinaka-importante, di ba? Yung wala tayong alalahanin sa buhay. Kaya maging kontento tayo at ang dapat natin gawin is to trust in God. Di ba? Magtiwala tayo sa Diyos. Kaya ito po bilang pagtatapos, if we do not learn to be contented in life, we may give up in Christ. Tama? Kaya kung hindi mo natin aralin at hindi mo natin mapag-aralan na tayo po ay hindi maging kontento sa buhay, bibitaw po tayo kay Kristo. Para hindi mo tayo bibitaw kay Kristo, yung mga natutunan natin na narinig natin na sinasabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, 8 and 9, maging totoo tayo. Di ba? Sa lahat ng bagay. At maging kapuri-puri tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. At kailangan tayo tumayo at tayo po'y manalangin. Diyos Amang, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe, salamat po sa ibinigay niyo pong paalaala sa buhay po ni Apostle Paul. Nawa po, Panginoon, ang lahat ng ito ay magamit namin at maunawaan namin kung paano gamitin ang kasiyahan sa buhay po namin na lumalakad po sa inyo pong kaluwalhatian, Panginoon. Kaya, ang bawat isa na narito, nawa po, Panginoon, ay magkaroon po ng kasiyahan at kontento po sa buhay habang kayo po ay kapiling namin. At hindi po kami lalakad sa mundong ito na hindi po kapuri-puri ang aming mga kilos at gawa. Kaya kami po ay sumasamo at nagpapasalamat sa amin pong mga narinig at sa amin pong natutunan sa hapon ito. At ang lahat na ito, binabalik namin at ipinapasalamat sa pangalan ni Jesus, Diyos namin tagapagligtas. Amen.